Nagkaungkatan ng mga kinakaharap na kaso sina Senator Jinggoy Estrada at dating PIDEA agent Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado kaugnay ng umano'y PIDEA leaks. Ipapasapina naman si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kung hindi pa rin siya makakadalo sa pagdinig. Saksi si Mav Gonzalez. Isasagpina na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kapag hindi ulit dumalo sa pagdinig ukol sa umano'y PIDEA leaks. Nais tanungin ng komite si Ochoa sa alegasyong iniutos niyang huwag ituloy ang operasyon ng PIDEA sa isang condo unit sa Makati noong March 2012 kung saan gumagamit umano ng illegal na droga ang ilang artista at politiko. Pero nagsumite ng medical certificate si Ochoa na positibo sa COVID-19 kaya hindi na naman nakarating kanina. So we will be giving Attorney Paquito Ochoa 1 week to recover from COVID. And we have already sent to him 2 invitation letters. So by this time, you issue subpoena for his attendance before this committee. Kung hindi pa rin siya mag-attend, baka a warrant of arrest will be issued by the Senate kung hindi siya magpakita. Just for the record, dahil mahirap yung iniiwasan tayo. Kung nandito sana si Paquito Ochoa, I could have decided to adjourn this hearing. Pero mahirap yung hanging tayo, Your Honor. Kailangan humarap siya dito sa ating committee. Ang nag-akusa kay Ochoa, si dating PIDEA agent Jonathan Morales na nakapirma sa nilik na umano'y PIDEA document na nag-uugnay sa ilang personalidad sa illegal na droga. Nauna nang itinanggi ng PIDEA na totoo ang dokumento sa PIDEA leaks. Sa pagdinig kanina, nagkainitan sina Morales at Senador Jinggoy Estrada. Inisa-isa kasi ni Estrada ang mga kasong kinahaharap ni Morales at si Morales inungkat ang kaso noon ni Estrada. If we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. Paniniwalaan natin na marami palang kaso. Hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikialaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Dumating din sa pagdinig si Senate President Mig Zubiri na impinuntong wala pang inilalabas na documentary evidence si Morales. Hindi pwedeng sabi-sabi lang at pinapaalala natin ang halaga na mapagkakatiwala ang resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang. Para hindi po tayo dito gagamitin ng ibang grupo pamumulitika. Yun lamang. Maraming salamat po. Tinalakay rin sa pagdinig ang kumalat online na CCTV footage umano sa bahay ni Morales kung saan maririnig sa loudspeaker ng telepono ang babalang papatayin daw si Morales. Ang boses sa kabilang linya ng telepono, si Eric Picoy Santiago na taga Napolcom. Pag-amin niya ngayon, gawa-gawa lang daw niya ang kanyang mga sinabi kay Romeo Enriquez na isa ring dating PIDEA agent. Yun po ay katang-isip ko lang, pasensya na po kayo. Kaya po, humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. Mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. Sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Naungkat din sa pagdinig ang pagpapadrug test ni Pangulong Bongbong Marcos nung tumatakbo pa lang siya sa pagkapangulo. Ayon sa St. Luke's Medical Center, nagnegatibo siya sa cocaine. Hindi rin daw sila ang naglabas ng resulta kundi ang kampo ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, posibleng maulit ang mga pag-ulang naranasan kanina sa ilang lugar sa bansa. Yan po, kahit sa gitna pa rin tayo ng tag-init. Bukas, posibleng ang pumalo pa sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan.
46 degrees Celsius sa dalawang bayan sa Bicol Region at 45 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Visayas at Agusan del Norte. Maraming lugar din ang makararanas ng 42 hanggang 44 degrees Celsius. Danger level pa rin yan mga kapuso, kaya doble ingat. Base naman sa rainfall data ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa halos buong Luzon, Panay Island, Sulu Archipelago at Sorsogon. May heavy to intense rains sa ilang lugar kaya maging alerto sa baha o landslide. At sa Metro Manila, posible ring maulit ang localized thunderstorms. Halos 2 linggo matapos ang pang-water cannon ng China sa mga barko ng PCG at BFAR, ang sibilyang grupong Atinto naman ang pupunta sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc sa Miyerkules. Pinaghahandaan na ang pamimigay ng gasolina at supply sa mga mangingisdang Pilipino. Gayon din ang paglalatag ng mga boya para ipakitang bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Ngayon pa lamang namataan na ang 6 na barko ng China Coast Guard at abot 30 Chinese Maritime Militia vessel doon, batay sa satellite image na nakahalap ng grupo ng maritime expert na si Ray Powell. May ahalin tulad ani ito sa dami ng mga barkong inihaharang ng China sa Ayungin Shoal tuwing may resupply mission doon. Pero hindi raw natatakot ang grupong Atinto. Tuloy raw ang paglalayag para i-civilianize o gawing sibilyan ang rehiyon at itaguyod ang ating teritoryo. Niliwanag ng pamahalaan na wala itong kinalaman sa lakad ng grupong Atinito sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ganun pa man, siniguro ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas ang misyon. Bilang Pilipino, kung gusto nilang maglayag dito, that's their right, no? Again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. Sa kanluran naman ng Palawan, mahigit 40 barko ng China, kabilang ang 6 na Chinese Navy at 4 na China Coast Guard ang namataan sa Sabina Shoal simula April 16. Namataan din nagsusukat doon ang mga Chinese researcher. Namataan din ang mga patay na coral na pinangangambahang para sa paggawa ng China ng artificial island. The characteristic of the poros that they showed in their academic journal is similar with what we saw in Sandy Case and also in Escoda Shoal. Ibig sabihin, meron daw silang pipe, meron silang mahiwagang tubo na inilalagay sa ilalim dyan, at from there, they use that to throw etong mga crash corals. Ang Chinese Foreign Ministry iginiit namang walang basihan ang mga paratang na magtatayo sila ng artificial island sa Sabina. Mahalaga ang Sabina Shoal kung saan nagkikita ang Philippine Coast Guard at ang AFP Western Command bago tumulak sa Ayungin Shoal para sa mga resupply mission na ilang beses ang nauwi sa pang-water cannon din ng China. Kamakailan napabalita ang new model na usapan umano ng ilang opisyal ng China at Pilipinas para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Dati nang ikinailan ng National Security Council na mayroong ganitong kasunduan. Inikayat din nila ang DFA na gumawa ng hakbang kaugnay sa mga individual sa Chinese Embassy na may recorded phone conversation umano na pumapayag ang Pilipinas sa kasunduan. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, dapat paalisin sa bansa ang mga naturang taga-embassy dahil sa paglabag sa Anti-Wiretapping Act at Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ayon sa DFA, iimbestigahan nila ang mga ulat ng iligal na aktibidad ng mga diplomatic official. Nauna nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na hiniling nila sa Pilipinas na hayaan ng Chinese diplomatic personnel na gawin ang kanilang trabaho at tigilan ang pang-uudyok at panghihimasok. Kung sino yung nagpakalat nung di umanong transcript na yon, sa tingin namin, kailangan i-expel ng ating bansa. Kasi nga, pag ikaw ay isang diplomat, una-una kailangan sumusunod ka sa mga batas ng Pilipinas. Pangalawa, ginagalang mo yung Republika ng Pilipinas. Pangatlo, hindi ka nakikialam sa mga internal affairs ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.